sa mga gullible, sa mga uto-uto, no? Para sa inyo tong vlog na ito, mga kababayan. Para doon sa mga DDS na mga vloggers na tarages na yan, hindi nyo na i-discuss lahat, no? Tapos paniwalang paniwala. Eto mga bossing sa unang topic natin, mga kababayan, eto na nga po, PIDEA, naglabas na ng kanilang part, no? Para pabulaanan yung sinasabi ni Keps, mga bossing, 'di ba? Para pabulaanan. Ayan, PIDEA kikilos na. Basahin po natin ng mabilisan, mga kababayan. PIDEA debunks fake operational documents. Ayan. The Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Kahapon nga po pagkatapos nating mag-vlog, mga kababayan, biglang sambulat, no? Na may dalawang papel na inilabas. Actually, hindi papel. Dalawang nasa screen, no? Inilabas si Maharlika, mga bossing. Ito po ay yung una, mga kababayan, yung saglit lang. Alam ko nandito pa yun Ayan. Ay, dito to. Ay, yung t-shirt niya. Wait. Ito nga daw po, mga kababayan. Yung papel na inilabas daw na nagpapatunay na may pre-operational report na kay PBBM noong March 11, 2012. Yung iba sabi, linggo yan Ano yun? Overtime yung overtime yung PIDEA. So, isa pa lang po yun. Syempre, kung gagawin po ng March 12 yan, ipinakita na din po ng kapatid natin na si Takero Miyamoto kung nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos nung time ng March 12, 2012. Nasaan po? Nasa Senado, mga kababayan. Hearing ni Chief Justice Corona, mga bossing. Isa pa po, sa nakita natin dito, may pirma na agad ni team leader, mga bossing, pero wala pang control number. Diba? Siyempre, bago ka pumirma, mga kababayan, kailangan kompleto detalye na yan. Ob si team leader o pirma na, kahit wala pang control number. Paano yun? Pangatlo, ayan po, indicated, name of target. Name of targets, di ba? No alias. Pero ang nakalagay dito, Bongbong Marcos at Bonget. Sinabi din po natin, mga kababayan, mga bossing, itong Bonget na to, nito lang pong mga nakaraang taon o last year lang po yata lumabas yan, mga kababayan, na narinig na nasa publiko na Bonget yung tawag ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Aminin nyo, sino yung nung made in Malacanang lang narinig yan, mga bossing? Sino yung nagsasabi na 2012 pa lang naririnig ko na yung Bonget na yan? 'Di ba? Wala naman po, mga kababayan. At ayan no alias, 'di ba? Ikaw bilang isang kumbaga agency na talaga namang huhulihin mo, kukunin mo, no? Yung isang nagdroga, mga kababayan, kailangan 100% dapat kumpleto detalye. Mga bossing, hanggang junior kasama dapat 'yan, no? At Ferdinand Marcos Jr. Tapos pwedeng ilagay doon aka Bongbong Marcos Jr. or Bongbong. Sa kanila, mga bossing, Bongbong Marcos lang. Siguro iniiwasan nila, naku, kung sino man ang gumawa nito dahil si Maharlika ang maglalabas, maiwasan din po yung pagkaso. Pero nakikita ko, mga kababayan, dito sa ginawa nilang ito, nakita natin yung mga DDS na gullible pala. Gullible na kahit dahil nga po syempre kalaban o kinakalaban o pilit nilang pinapaupo, no? Agad-agad si Inday Sara Duterte, mga bossing, kahit na lang po papaniwalaan. May nakita kong isang vlogger na nagpapaliwanag. Pinaliwanag niya lahat. Lahat ba? Hindi. Basta lang, salampak yan dyan. Sabi ng vlogger, Ito na po ang ebidensya, Hinihintay ko sa kanila, mga kababayan, nabanggitin, no? Yung tungkol do sa pangalan. Yun lang Banggitin mo nga yung pangalan. Ipaliwanag mo nga yung pangalan. I-debunk mo nga yung pangalan na bakit alias lang ang linagay diyan.
Pero dito sa ano pa lang, sa harap pa lang, no alias, 'di ba? Oh, naghihintay ako sa kanila, doon sa mga vloggers na yon, mga bossing, na i-discuss kung ano yung pang-debunk nila diyan sa pangalan. Pero mga kababayan, sa lagi kong sinasabi sa inyo, ang gagawin lang niyang mga yan, o eto po, sa lampak ng ebidensya, sa lampak nitong report. Tapos yun na, iba na yung istorya nila. Although, patungkol sa pulburon issue, pero mga bossing, ang gagawin, yung mismong detalye, hindi po kagaya ni Coach Jarrett, hindi po kagaya ni Takeru Miyamoto, hindi po kagaya dito sa atin, na talagang iniisa-isa nating ipaliwanag yung detalye. No? Sa kanila, oh eto, kapag pinaliwanag mo yan isa-isa, nako, baka gumulong ang mga ulo nun sa pagpapaliwanag. Mga kababayan, pihado po ako, mapapahiya. Kahapon, nanonood ako, mga kababayan. Nanonood ako kay Keps, kay Kepyas, no? Pinapanood ko, nagulat ako. Ano, pasukan po yung mga, siguro yung mga tao na hindi na naniniwala at saka yung mga supporter niya din niya na hindi na po naniniwala doon sa mga pinapakalat niya. Siguro bandang 11:00 o 12:00 na ng gabi yon, kung hindi ako nagkakamali. Pasukan talagang, "Hoy, gawang rekto lang 'yan. Hoy, kaya naming gumawa 'yan. Hoy, bakit ganyan, ganito? Bakit yung pangalan, yung alias ano?" Hindi, nagulo ang ano nila, mga kababayan. Kitang-kita po doon, mga kababayan, nawala sa focus si Madam. Nawala sa focus si Madam. Nalito, no? Ultimo po yung mga taga-bura nila nung mga comment section, sa comment section, kasi ang ginagawa po nila diyan, kapagka merong hindi agree sa kanila, mga kababayan, 'pag merong hindi agree sa kanila, meron silang moderator na agad-agad kailangan mabura yung comment na yon. Bakit po, mga boss? Kasi makikita natin, no? Hindi pala talaga lahat yung ang baba na ng views kagabi, 2,500, tayo po kahit papaano may umaabot ng 2,500 yung nanonood sa atin minsan. No, minsan lang, hindi yung lagi nakagaya. Pero yung dati nakikita ko yung 6.5, 7,000 o gano'n. Pero siguro dahil nga po wala na, pagod na ang mamamayang Pilipino sa pulburon. Ito yung first document para sa pulburon na yan. Bumababa na din po, mga kababayan. So ngayon, nakita ko ang taas, di ba? 2,500 yung nado sa chatroom niya, kumbaga sa vlog niya. Pero parang 50% po doon, mga kababayan, galit na po sa kanila. 50% na po doon, galit na po sa kanila. Bakit? Ikaw ba naman paasahin mo ang taong bayan. At the same time, mga boss, eto po, explain ko ng mabilisan kung paano gawin yan. Yung papel na yan, mukhang luma. Di po ba? Merong sa mga Adobe Photoshop, yan, kaya mong paglumain yung puting-puting kulay na ganyan. Kaya mong mukhang lumain yan. Yan po. Eto namang mga logos, etong mga logo, kung sakali, pwedeng idikit lang naman po yan, mga kababayan. Tas type. Oh. Type. Wala na. O tapos, syempre, team leader nasa ilalim. O, sabihin, tatakpan naman din yan Sige, kahit anong pirma nila, kunyari may pirma. O, tatakpan din naman yan. Ganyan yung isa sa posibilidad, mga kababayan. Bumalik tayo sa PIDEA. Ang sabi ng PIDEA, mga bossing, wait lang eto, malilintikan sila talaga dito. O, tapos sasabihin nila, ginigipit kami. Ay, isa pang naratibo nila, no, ng mga DDS. Baka sabihin ninyo, i-debunk ng PIDEA to. No? Alam nyo, mga bossing, etong mga tao na to, sisigaw-sigaw ng pagmamahal sa bayan. Pero yung mga drug enforcement natin, mga bossing, sinisiraan nila. Kaya sasabihin nila, bossing nila si PBBM Natural, papasinungalingan nila yan. Ganun na po ba kababa ang mga utak nitong mga to? Para sabihin yung mga ganon, mga boss? Diyan kilala ang Recto host, sabi ni Ay, Ma'am Maritel, kamusta po kayo? Salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo lagi-lagi, okay? Kaya ko din yan gawin kung gusto kong mag-edit. Siguro ako kaya kong gawin yon
tatagal ako ng mga 2 oras. Ayan, kasi ang tagal ko nang hindi gumagamit ng Adobe Photoshop eh. So basahin natin to. PIDEA debunks fake operational document. The Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, debunks the false operational document currently in circulation in social media. 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate and a pre-operational operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its, chinek pa, talaga nag-aksaya na sila ng panahon para maano na to. Di ba? Para mapatunayan na walang katotohanan po mga kababayan. PIDEA ran a check through its plans and operation report management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. A critical future of operation documents are serialized. O merong mga serial number at kung ano-ano pa. May mga notaryo pa yan mga kababayan. Yung kanila parang eto ganito. Halos wala akong makitang mahirap doon sa sa nilabas nila mga kababo. Mga bossing no? Ay, nako. Puro kabobohan na din lumalabas doon sa ko, no? Nasanay na ako tawagin silang ob-ob. All pre-operational documents are serialized and recorded in this database. Tama naman po mga kababayan. Yung mga, kumbaga, bago pa lang mag-umpisa, detalyado po lahat yan, mga bossing. No? This ensures the system integrity or integridad, sasabihin ko integridad, and negates any doubt on the data the system contains. In an age where artificial intelligence, AI, no, can generate realistic fake videos, o pati yung fake videos na, no, mga kababayan, spurious documents and fantastic claim and having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Ayan, mga bossing. 1,090 viewers. Dami pala nyo dyan. No? Baka umabot pang 2,500 dyan. Nako, kawawa naman po si Madam Maharlika. Biruin mo, napakadami ng paninira na ginagawa sa ating gobyerno. Tapos, tayo umaabot din ng 2,500. Nakasalalay yung kanyang nakasalalay yung pagkalaboso sa kanya, mga bossing. So dun sa mga 1,100 viewers, please like ang ating live stream, no? Para mas i-share tayo ni YouTube. At dun sa mga bagong pasok, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang channel natin, mga kababayan. So ngayon, ang tanong mga kababayan, yung PIDEA na yan hanggang mamaya dyan, nakasalampak po yan, no? Ang tanong mga kababayan, no? Sino po ang papaniwalaan ninyo? No? Ito po, no? Na alam naman po natin, nagigil sa presidente dahil hindi nakuha yung interes, mga kababayan, na umabot na sa punto na may kaso kay Katunying, na may kaso kay Puwi, na may kaso kay Abel Bacudio. Sino po ang mas papaniwalaan natin? O ang PIDEA, mga kababayan? No? Ang Drug Enforcement ng Pilipinas. Ako po, para sa akin, no? Hibang na lang po kayo kapag mas pinaniwalaan nyo pa po, mga bossing. Yung taong tadtad ng kaso dahil po sa kasinungalingan at dahil po sa paggawa ng mga fake news, kesa po dito sa PIDEA, mga kababayan. Isipin nyo na lang po na itong PIDEA tumutulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa upang mapanatili po, mga kababayan, no, ang katahimikan ng Pilipinas. Ma'am Lynn Tamori, salamat po sa inyong super sticker. Sino po ang pipiliin nyo dyan, mga kababayan? Ganun lang po yun. Di ba? So ngayon, sabi ko, ang galing nung mga DDS vloggers. Biruin mo, paano kaya nila i-discuss to? Sabi kong ganun. Paano kaya nila ipapaliwanag ito? No? Na mas, kumbaga tayo naman, mga kababayan, pinapakinggan muna natin sila
pinapakinggan din muna natin sila kung paano nila ipaliwanag mas maigi na talagang mas mapatunayan na ito ay hindi peke. Pero wala. Ganun lang po. Ito sa lampak. O ito po. Maniniwala pa po ba kayo yan? Ni wala silang inexplain kahit isa dyan eh. No? Samantalang dito sa atin, kita mo yung kita mo yung parang bura-bura. Kita mo yung sa may pangalan, may puti-puti. Alam niyo naman kapag kayo medyo naggaganon, di ba? Nagbubura-bura. May parang erasure, di ba? Ganon.